Seventh-day Adventist, and part of the nakasanayan na mo, like is to have worship daily, no, sa morning, sa gabi, also regularly ampo before magbiyahe, ampo before sa meals. Of course, kung may problems, kung like challenges sa eskwelahan, o sa let's say sa mga duties, of course, prayer jud, no, prayer ang murag one of the biggest nga murag masuntin ako nga influence sa faith in my daily life. So I guess na mga cottagecore ka na mga anak nga types of fashion nga murag mag-wear sila sa mga babae ka na wear sila long dress ingan na, or perhaps I don't know, dili man ta makasulti pod nga dili ka fashionable pod. So formal clothing, especially like ng tuxedo ingan na, which is commonly makita nimo kung ina-adto sa church, I think that influences a lot of the fashion sa mga fashion brand. So I'm not really keen man dyan on buying like kanang high-end yung mga fashion, no? So but I'm that type of guy nga kung unsa available mo isuot ko ni ana. So it really doesn't matter first of all what influencers kana put out. Ang gina-practice gid po sa community is sa YFC ang prayer time. So sa wala pud kabalo na kay ang fasting day that consists of our prayer time, yung mga bawal mga for several weeks or 1 month. Yeah. So community gyud sa YFC is in every event lagi na t-shirts, na mga merch. Gasaway po sa trend ba sa youth, pag youth ang imong audience. So kailangan pud nimo masabay po sa ilahang mga trends na silang kahilig. So mag-past nga event katong sa Project Worship na may t-shirt, so dili gina mawala gid for me ito sa mga big event. Tapos even ang mga merch like lanyard nagina for me gyud, and also sa kaning baller kani. So ma-showcase sa community ang YFC, no, sa most especially katong wala pa sa community nga mga youth nga na sa YFC. So it serves as kung gid pod kaning identity sa YFC. Sa among mga event kay dili gid mawala gid ang social media nga na big event sa kanang sa province. Ga-use me og most especially sa pag-set up namo sa stage, we use LED kay mo na modern karon kasi sa una man kay PPT sound systems nga na. It is our way of evangelizing our fellow youth through the events nga mga nabuhat po, and gamit po yung mga technologies po to gather and to attract participant mo especially sa mga our fellow youth. So ako ang spiritual journey kay nag-start with siya 12 years old ko. Nag-school ako sa Catholic school. So at first requirements nga na lang ko ang apas na sa una sa visa pag Sunday kay attendance and then ginapahimong may journal, so need ko mag-attend og mass. Dagto rin ako mas na-discover kung ang faith sa Ginoo. 12 years old nga noy ni before, karon kay although wala pa ko naabot yun sa point nga kanang faith, pero so lahi ra ka siya sa una og karon kay journey gid siya. Dili dagan kayo kanang physical lisod nga naagian sa spiritual, pero karon kay ga-thrive gihapon. Ako ang religious practice. Ako ang mama manggod before Bandicase. So nagdako pud ko nga nakita po na ako akong mama nga pagka-serve sa simbahan, and then ako iyang mga friends pod. So ingana gyud ako nadak-an nga community. And then dool pod mi sa simbahan. Tinimbahon pod akong parents. Tungod pod yun sa ilaha nga ako sa youth ministry karon kay ako ang nadak-an man nga community kay ingana gyapon ang ginahin. Okay, sa karon gid niya kayo is in terms sa sa gadgets gid kay ang gyud iPhone, fashions, Shein, play ra pod siya ma-order is mga Zara nga Sarina kada may mga fashion din na nga nice, and then nakakuan gyapon siya nga modest gyapon siya bitaw tan-awan.